Sa likod ng korupsyon sa flood control may isang silver lining. Mas dumarami na ngayon ang nagtatanong at nagkaka-interes tungkol sa pambansang budget. At kung talagang gusto nating magbantay, kailangan muna nating intindihin kung paano ba ito binubuo. And believe me, it is not that hard. Sa video na ito hihimay natin kung paano ginagawa ang pambansang budget at bakit ang 2025 budget ay puno ng kontrobersiya. Ang pambansang budget ay parang malaking household budget ng buong Pilipinas. Isipin mo, sa isang pamilya, lahat may wishlist. Si tatay gusto ng motor, si nanay gusto ng ref, si ate may tuition, si bunso gusto ng bagong sapatos. Pero hindi lahat pwedeng mabili kaya kailangang planuhin at alamin kung ano ang prioridad. Ganon din po ang gobyerno. Isang buong taong proseso ang paggawa ng budget. Enero hanggang Marso, naglalabas ng budget call ang Department of Budget and Management. Lahat ng ahensya, mga lokal na pamahalaan at GOCCs nagsusumite ng kanilang wishlist ng mga proyekto at programa. Abril hanggang Hunyo sinusuri at tinatabas ng DBM ang mga hiling na ito ayon sa kaya ng pondo at prioridad ng administrasyon. Ang resulta, ang NEP o ang National Expenditure Program, parang first draft ng shopping list ng pamilya. Hulyo, isinusumite ng Pangulo ang NEP sa Kongreso, kadalasan kasabay ng SONA. Alam niyo ba, ang NEP ay libu-libong pahina ng detalye, mula sa sahod ng guro hanggang presyo ng semento, parang phone book para sa boomers ang kapal o isang Google Doc na hindi mo ma-scroll hanggang dulo para sa Gen Z. Agosto hanggang Oktubre sa House of Representatives, ginagawa itong GAB o General Appropriations Bill. Dito na pumapasok ang dagdag bawas ng mga mambabatas, parang family meeting kung saan nagtatalo kung alin ang uunahin. Pagkatapos, ipinapasa ito sa Senado na may kapangyarihang magdagdag o magbawas din. Bakit may bersyon ng House at Senate? Dahil ayon sa konstitusyon, lahat ng budget bills ay dapat magsimula sa House pero pwedeng baguhin ng Senado. At madalas magkaiba ang priorities ng dalawa. Ang House, mas district projects. Ang Senate, mas pambansa ang tingin. Nobyembre hanggang Disyembre, kapag magkaiba ang bersyon, pinagtatahi ito sa Bicameral Conference Committee o BICAM. Parang final negotiation ng pamilya kung saan pinapagsama ang dalawang listahan. At Disyembre, kapag tapos na, ang reconciled bill ay dadalhin sa Malacanang. Kapag pinirmahan ito ng Pangulo, ito na ang GAA o General Appropriations Act, ang batas na nagsasabing dito lang pwedeng gastusin ang pera ng bayan. Quick recap tayo. NEP, panukalang budget ng Pangulo. GAB, working budget ng Kongreso. At GAA, final na batas. May kapangyarihan ng Pangulo na mag-line item veto. Pwedeng burahin ang ilang bahagi kahit pasado na kung sobra o mali. Sa papel parang simple at organisado. Pero kapag pinasukan ng politika at pansariling interes, doon na nagiging magulo. Case in point, ang 2025 GAA. Diplomatic pa ang People's Budget Coalition nang tawagin itong misprioritized budget. Pero ang iba, tinawag itong yan po ang tinawag na pinakapangit na budget, pinaka-corrupt na budget. So bakit nga ba controversial ang 2025 budget? There are 3 red flags. PhilHealth, edukasyon at flood control. Unahin natin ang PhilHealth. Sa 2025, zero ang inilaan na subsidy mula sa national government. Kahit malinaw sa batas na dapat may pondo mula sa sin tax ng alak at sigarilyo, pati remittances ng PCSO at PAGCOR sa 2025 budget, zero ang nakalagay. Anong ibig sabihin nito? Kapag nagkasakit ka, wala kang aasahang suporta. Kahit simpleng operasyon na gamot na dapat sagot ng PhilHealth, ikaw at pamilya mo ang sasalo ng buong halaga. Second red flag, education versus infrastructure. Sa ating konstitusyon, malinaw, education should be the highest priority. Bakit? Dahil tao ang pinakamahalagang puhunan ng isang bansa. Kung may edukasyon, may trabaho. Kung may trabaho, may buwis. At yan ang pinakamabilis na balik ng investment ng gobyerno. Sa unang tingin sa 2025 approved budget, mukhang sinunod naman. 1.055 trillion pesos ang budget para sa education sector, mas mataas ng 48 billion pesos kaysa DPWH.
Pero teka lang, kasama pala dito ang DepEd, CHED, TESDA at iba pang ahensya under education sector. Kung DepEd lang ang titingnan, mas malaki pa rin ang budget ng DPWH ng halos 30%. Kaya kahit sabi nating education first, sa totoo, mas inuuna pa rin ang infrastruktura kaysa sa basic education. Kaya habang tuloy ang mga proyektong pang-infrastruktura, nagsisiksikan pa rin ang mga estudyante sa mainit at sirang classrooms. Panghuling red flag, flood control. Sa 2025, 254.3 billion pesos ang inilaan para lang sa flood management, halos 1/4 ng buong DPWH budget. At mula 2023 hanggang 2026, lampas na pong 1.2 trillion pesos ang nailaan na pondo para sa mga flood control. Pero bakit binabaha pa rin tayo taon-taon? Kasi lumalabas na ginagawang gatasan ang mga flood control projects. Mayroong ghost projects, nasa papeles pero wala sa aktwal. Manananggal projects, kalahati lang tinayo pero buo ang bayad. Substandard projects, madaling masira dahil binabawasan ng materyales, may lagay sa bidding at bayad ang inspeksyon. Padrino system, paulit-ulit na iilang kontraktor lang ang nananalo dahil sa koneksyon, hindi dahil sa husay ng serbisyo. Sa mga revelasyon sa Senado, lumalabas na parang may sindikato ang sistema. Politiko ang naglalagay ng proyekto sa budget, kontraktor ang nakikinabang dahil sa lagay hindi sa kalidad, at mga opisyal mismo ang pumipirma kahit overpriced o palpak. Ang ending, may proyektong nakasulat sa papel pero walang saysay sa aktwal at malaking bahagi ng pera ang napupunta sa bulsa ng iilan. Sa ganitong sistema, talong-talo ang taong bayan. Dagdag pa sa 3 red flags na ito ang insertions o dagdag proyekto sa huling yugto ng budget process para bang sinadyang gawing sikreto. Walang sapat na paliwanag, bakit ito inilagay, hindi malinaw kung sino ang naglagay. Hanggang ngayon, kulang ang transparency. Hindi kulang ang pera ng bansa. Kulang ang malinaw na sistema at bantay para masigurong pera ng bayan ay para sa bayan. At dito pumapasok ang mas mahalagang tanong. May mas mabuti bang paraan? Sa episode 3, pag-uusapan natin ang panawagan para sa isang malinaw, makatarungan at people-first na budget system.